Isa nga po malakas na palakpak para sa Panginoon. Ito ang mensahe natin sa oras na ito. Acts chapter 1 verse 8. Gawa chapter 1 verse 8. Ito ho ang ating mensahe. Pinamagatan ko itong The Witnesses for Jesus Christ. Maging mga saksi tayo ng ating para sa ating Panginoong Hesus. Sino dito ang willing maging saksi ni Jesus Christ? Tayo sa oras na ito, hindi lang basta sasaksi sa Diyos, sasaksihan natin kung ano talaga yung dapat gawin natin bilang mga mananampalataya ni Jesus. Acts chapter 1 verse 8, umpisahan natin ang mensahe ng Panginoon. Okay? Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Isa sa pinakamagandang pangako na nagsasalita dyan ay si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, pagbaba ng Espiritu Santo ay bibigyan kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan ang ibinigay ng Diyos nung naging Kristiyano ka na? Number 1, nagkaroon ka ng kapangyarihan para labanan si Satanas. Amen po ba tayo dyan? Sa pangalan ni Jesus, ngayon kaya mo na labanan ang Diablo. At kung may sa bahay ninyo may nararamdaman ka parang aali-aligid na masamang espiritu, dahil meron ka ng espiritu ni Jesus, meron ka ng banal na espiritu na kasama, sa pangalan ni Jesus lalayas ang demonyo. Maniwala ka, hindi siya tatagal. Ito nga, hindi naniniya yung ubo eh. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Sabi ng Panginoon, antayin nyo lang dito sa Jerusalem, dahil bababa dito ang banal na espiritu at bibigyan kayo ng kapangyarihan para igapos ang pangalan ni Satanas, ang kampo ni Satanas, at ano po, para po mapaglabanan nyo ang kasalanan. Ang mga Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan, pero nagkakasala pa rin. Amen po ba? Totoo po yan. Walang nandito ngayon ng mga Kristiyano kasama si Pastor na hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Magkaiba yun. Dahil sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ng banal na espiritu, binigyan tayo ng kapangyarihan na labanan ng kasalanan. Kaya na natin nung pigilan, kaya na natin iwasan. Sabi nga ni Jesucristo, nagkatawan sa tao para ikaw at ako maunawaan niya. Nagkatawan tao sa Jesus at alam ni Jesus ang pakiramdam ng tinutukso. Dahil tinukso rin si Jesus, pero hindi siya natukso. Tama? Sabi dito ho, okay, upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Grabe, meron tayong assignment na gagawin sa oras nito. Dahil ayaw ng Diyos na mga anak niya walang ginagawa, ngayon ho, may pinagagawa ang Diyos. Ano ang sabi ng Biblia ho? Meron tayo hong kailangan gawin. Yan ho ang tumistigo, yan ho ay maging saksi para sa Panginoon. Ituloy natin. Ito ho yung context niyan. Acts chapter 1 verse 9, ito ang sabi, and when he had said these things, yung sinabi ng Panginoon ng mga bagay na to, as they were looking on, he was lifted up. Ito na. Kasi ho, ang message ng Acts chapter 1, ascension of Jesus Christ, yung pagtaas ng Panginoon sa langit. Imagine niyo kung nandun tayo, katulad ng binapatotoo kanina ni Ama, si Ama, ang kahilingan ni Ama sa Panginoon, magpakita si Lord sa alapaap. Ito, baliktad na nangyayari. Si Jesus Christ at that time, kasama nila, unti-unting naglalaho. Bakit? Umaangat. May ganun pa na mangyayari. Naniniwala mo ba kayo may ganun mangyayari? May pag-angat. Tapos na, meron. Okay? And a cloud took him out of their sight. Pagkatapos niyang inangat, bigla hong nahawi ang ulap at bigla hong nagsara. Nawala si Jesus Christ at the time. Anong kasunod na nangyari? And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes. Pagkatapos nang nawala si Jesus Christ, mayroon naman bumaba na dalawa. Okay? Si Jesus Christ ay pumailan lang, tinaas sa langit, bumaba yung dalawang anghel, at ang sabi nila, ganito ang sabi, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? Bakit yung tinitingnan yung langit? Sabi ng mga anghel, this Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Yang Jesus na nakikita niyang pumupunta sa langit ay babalik din mula sa langit papunta sa lupa. Babalik si Jesus. Amen. Amen po ba kayo dyan? Yan ay pangako ng Panginoon at gagawin niya yan. Kung paano nangyari ang Panginoon ay pumunta sa langit at kumailan lang, babalik si Jesus. Na kung paano nahawi ang ulap, hahawi uli ang ulap para magpakitang pabalik na si Jesus. Pag kinuha ni Jesus ang mga mananampalataya, yung lahat na mananampalataya, hindi lang yung isa. Sino dito ang prepare na? Anytime pwedeng gawin ng Panginoong Jesus yan. This Jesus who was taken up from into heaven will come in the same way. Ito na ang anghel na nagsasabi sa atin, yang Jesus
Jesus na umakyat sa langit ay babalik mula sa langit. Maniwala kayo, mangyayari ito. At sa panahon na mangyari ito, sana wala tayong secret life. Kung mayroon kang sekreto sa buhay, sana yung maganda na. Dahil kung may pangit, hindi ka makakasama. Yun ang sabi. Okay? So be witnesses for Jesus Christ. Panahon na ho para mag-ayos tayo ng buhay. Ito na yung panahon na to. Wala nang susunod na panahon. Ano ba ang ating narinig, nabasa, naranasan, nalaman, at pinananampalatayaan tungkol sa ating Panginoong Jesus? Ito, isa lang naman. Si Jesus, the Gospel of Jesus Christ. Yan ho ang ating nalaman. Sa simbahan ito, nalaman natin na walang ibang mabuting balita kundi tanging si Jesus lamang. Hindi mo malalaman ang mabuting balita kung hindi mo alam ang pangit na balita. Sino dito nakakaalam ng pangit na balita? Wala mo ba nakakaalam? Ang pangit na balita, ito sasabihin ko na sa inyo, isa lang. Lahat tayo pupunta sa impyerno. Yan ang pinakapangit sa lahat ng balita. Okay, ngayon na alam na natin na ang pinakapangit na balita ay pupunta ang lahat ng tao sa impyerno. Ano ngayon ang pinakamagandang balita? Ano? Amen. Kung tayong lahat sa masamang balita ay pupunta lahat sa impyerno, praise the Lord, ang mabuting balita ay magsasabi ngayon na mayroon ka ng paraan para mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ho ang mabuting balita. Okay, isa-isayin na natin. What is the gospel? Okay? The gospel is the good news about Jesus Christ. Yung salitang gospel, ang pinaka-meaning yan ay good news. Gospel means good news. Kaya sabi natin kanina, si Jesus, ang mabuting balita. Wala nang ibang mabuting balita, kundi si Jesus. Pagka nagbahagi si pastor ng buhay sa inyo, yes, medyo magandang balita yon, pero wala nang gaganda pa sa buhay ni Jesus. Dahil sa good news o sa gospel, ito ho ang unang nakapaloob dyan, is life. Sa mabuting balita, malalaman natin kung paano ipinanganak si Jesus. Sa Isaiah, dineclare dito kung paano naging mabuting balita. Si Jesus na anak ng Diyos, kaisa isang anak ng Diyos, nabuhay sa sanlibutan dahil nagkatawang tao. So ngayon, pag sinabing gospel, ito ang pinakamaganda at pinakamadaling mag-share sa ibang tao dahil ang ikukwento mo sa kanila, hindi yung buhay mo, kundi yung buhay ni Jesus. May kilala ka bang tao na hindi pa kilala si Jesus? Bahagian mo, alam mo si Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Napakaganda ng illustration mo. Diyos na nagkatawang tao. Huwag mong kalilimutan na Diyos siya. Dahil pag hindi mo sinabing Diyos siya, at nagkatawang tao lang ang sinabi mo, anong effort ang ginawa ni Jesus Christ? Napakaliit. Pero dahil sinama mo yung salitang Diyos na nagkatawang tao, yun ang pinakamababa sa lahat ng pinakapagpapakababa. Diyos na nagkatawang tao pa. Nakaupo sa trono ng magiging Diyos, tapos iniwan ang trono, ipinanganak sa sabsaban sa pinakamababang posisyon. Good news ang tawag doon. Kasi bakit yung posisyon niya, gusto niya marating mo rin someday. Yung langit. Okay? Is life. Pangalawa, ayan, is death. Sa gospel, binabanggit dyan ho yung pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, yung pagkamatay. Tandaan nyo, bakit naging good news ang pagkamatay ni Jesus sa Bible? Okay? Roma chapter 3 verse 23. Ano nabasa nyo sa Roma 3:23? Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa Diyos. Napakamasamang balita yon. Pero ang good news ay Roma 6:23, tama? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Namatay si Jesus sa bahagi natin. Bilang mga tao na may kamatayan, inako ni Jesus ang kamatayan na yun for the sake na magkaroon tayo ng buhay. Kaya good news ang kamatayan ni Jesus, dahil sa kamatayan ni Jesus, magkakaroon tayo ng buhay. Isipin nyo yung Diyos na walang kamatayan, nagkatawan ng tao, na mayroong kamatayan at limitasyon ng buhay. For the sake, para saan? Para sa iyo at sa akin. Good news ang tawag doon. Is death. Masama ang nangyari kay Jesus Christ. Nung ipinanganak si Jesus, napakatinding pagpapakumbaba ang ginawa niya. Nung namatay siya, napakatinding hirap ang nangyari. Isipin niyo mo, sa kamatayan ni Jesus, ang sabi ng Panginoon, Ela, Ela, lama sabachthani. My God, why do you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Grabe iyak ni Jesus Christ at the time. Pinabayaan ng Diyos ang anak niya para ikaw naman ang arugain niya. Grabing tindi nung ginawa ng Panginoon at good news yun sa atin, pero bad news yun sa Kanya. Amen. Kaya good news ang pinag-uusapan natin dahil yung kamatayan ni Jesus, nagbigay naman to sa atin ng buhay. Okay, pupunta tayo sa mas good news.
Jesus Christ, the gospel, Jesus is the gospel. At ang pinag-uusapan sa gospel ho, His resurrection, muling nabuhay si Jesus. Sa Gawa chapter 1, maraming beses na nagpakita si Jesus. Alam niyo, sa totoo lang po, hindi lang 12 ang naging saksi ni Jesus Christ. I mean, 11. Kasi namatay na si Judas at the time. So si Judas, sabi ng Biblia, pag binasa niyo yung dire-diretso ng Acts chapter 1, mababasa niyo doon na nag-usap-usap ng 11. Sabi nila, hindi pwedeng hindi palitan si Judas. Kailangan natin palitan at ang pinalit sa kanya ay si Matatayas o si Matias. Okay? Ngayon, nang nabuhay si Jesus Christ, ito ang gusto ng Panginoon ipamalita natin sa lahat. Na hindi porke mamamatay ang isang tao ay wala ng pagkabuhay. Yan ang pinakadakilang pag-asa na meron ka kapatid. Bilang Kristiyano, mamamatay tayo, yes. Hindi natin alam kung anong uri ng kamatayan na magkakaroon tayo. Kahit anong prayer natin, kung halimbawa sa sakit tayo kukunin tayo sa sakit. Kung halimbawa naman sa tabak, according sa Biblia, pag ikaw ay talagang sinabi ng Panginoon na sa tabak ka mamamatay, sa tabak ka talaga mamamatay. Okay? Kaya sa pagkamatay ng Panginoon, maaaring nawala ng pag-asa mga tao nung namatay siya. Pero ito ang good news. Pangatlo, muli siyang nabuhay. Praise God, muling nabuhay si Jesus. At nung muling nabuhay si Jesus, lahat ng mga disipulo ay nagkaroon ng napakatinding kagalakan. Bakit po? Sabik na silang mamatay dahil alam nilang pag namatay sila, magkakaroon sila ng muling pagkabuhay. At yung buhay na yun yung eternal na buhay. Mga kapatid, ang mga tunay na mga disipulo ng Panginoon, hindi takot mamatay. Sa totoo lang, hindi takot mamatay. Kaya lang, siguraduhin natin na kung tayo man ay kukunin na ng Panginoon, una, na-accomplish na natin yung pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Yung witness. Yun ang sabi ng Biblia. Pang-apat, okay, His resurrection, His ascension, yung binanggit ko sa inyo kanina. Bakit po siya mabuting balita? Yes, ang buhay ni Jesus, pinanganak siya, namatay siya, muli siyang nabuhay, siya ho ay umakyat sa langit, then finally ho, ang kabuuan ng gospel ay yung kanyang muling pagparito. Yan ho ang kabuuan ng good news na balita mula sa Panginoon. At ang dali ho niya ibahagi. Kaya lang, dapat kilala mo yung binabahagi mo. O, papicture na lang po doon sa mga gusto mag-share. Especially kung may kaibigan ka, sabihin mo sa kanya, alam mo bang nabuhay si Jesus para sa iyo at sa akin? Pangalawa, alam mong namatay si Jesus para sa iyo at sa akin? Pangatlo, muling nabuhay si Jesus para patunayan sa iyo na muling mabubuhay ang mga patay na nananampalataya kay Jesus. Amen. Pang-apat, si Jesus ay pumunta sa langit, pero babalik din siya. Tapos, ang mensahe ng mabuting balita sa ating buhay. Okay? Yan ho ang gospel. Yan ho ang kabuuan ng mabuting balita at wala nang pinakamaganda pa sa balita na yan. Okay? The gospel of Jesus Christ, ito din ang ating patutunayan at ipapamalita sa lahat ng mga taong maaabot natin, kaya dapat tama ang atin hong narinig. Mga kapatid, sana ho tama ang narinig natin. Dahil tayo someday magpapasa sa iba. Yung street preaching ho, may inaalok ako na magsalita na, pero personally hindi pa daw nila kaya. Tama lang din. Kasi hindi pwede magbahagi ka sa street preaching na hindi mo alam ang sinasabi mo. Dahil marami nakikinig at someday ho, yung napapakinggan nila, ina-absorb yan nila. Yes, hindi nila pinapakita sa atin, pero someday, nagmamanifest yun sa kanilang katauhan. Dahil ang salita ng Diyos ay buto. Ang salita ng Diyos ay tanim, na someday mamumunga. Amen. Someday mamumunga. Kung hindi pa yan nilog ngayon, hindi pa tumutubo ngayon, tandaan mo may mamumunga. Dahil sa tinamnan mo, may 4 na uri ng tao tumanggap. Una, yung taong nasa daan. Yes, yung mga taong nasa daan nag-i-amen, pero pagdating ng kaaway, nawala yung iiniyasi. Pangalawa, meron nasa batuhan. Yan yung nag-attempt na pumunta ng simbahan, pero dumating ang pagsubok dahil wala pang ugat, namatay. Hindi nagtuloy. Pangatlo, yan yung mga nasa dawagan, pinagpala ng Diyos, nakalimutan ng Diyos dahil sa pagpapala. Then pang-apat, kapatid, huwag kang panginayangan dahil sa pang-apat na tinamnan mo na tao, may mag-aani ka sa kanya. Then someday, makikita natin sa simbahan natin, ang pagpapagal natin sa street preaching, ang pagpapagal ng mga posting natin sa social media, mag-aani din yan someday. Abang-abang at antay-antay lang tayo. Okay, balikan ko lang saan daw tayo mag-witness? Okay? Sa una, hindi natin mauunawaan dito. Sabi dito, number 1, kailangan natin maging witness sa sa Jerusalem. Tingnan nyo, in-highlight ko Number 1, kailangan natin maging
kailangan natin tumistigo, kailangan natin maging saksi sa Jerusalem. Literal ho yan. Kasi bakit ho literal yan? Ang kausap ni Jesus Christ at that time ay mga taga-Jerusalem. Kaya sabi ng Panginoon, kung sasaksi kayo at magpapatotoo kayo sa akin, unahin nyo yung Jerusalem. Kasi diyan kayo nakatira. Okay? Pangalawa, Judea and Samaria, it means yung kabuuan ng Israel. Tandaan nyo, pag nakarinig kayo ng salitang Judea and Samaria, yan ho ay isa lang. Yan ho ay Israel. Na na-divide dahil sa kasalanan ni Solomon. Nagkaroon ng North at nagkaroon ng Southern Kingdom. Okay? Judea and Samaria, and last, ang sabi ng Biblia na kailangan nating hayuan, kailangan natin ipakilala si Jesus ay ang buong sanlibutan. Okay? So, paano natin yan ipapaliwanag? Okay, gagawin mo natin yan ganito. For the sake lang na maunawaan natin, may dalawang illustration. Okay, hindi naman tayo mga Hudyo, hindi naman tayo mga taga-Jerusalem. Okay, so ngayon para makalapat ito sa atin, ito ginawa to ng mga scholar, at ito ay unawang-unawa na rin natin. So tayo sabi ng Panginoon, kung sasaksi kayo at magpapatotoo kayo kay Jesus o sa Panginoong Jesus, number one mong uunahin ay ang iyong pamilya. Ha, kapatid? Sino mo ang Jerusalem sa buhay mo? Pamilya mo? Amen po ba tayo dyan? Pastor, praise the Lord, accomplish ko na yan. Kasi ang aking buong pamilya ay nabahagian ko na. Alam niyo, napakadali na magbahagi ngayon. Hindi mo na kailangan pumunta sa Middle East. Hindi mo na kailangan pumunta sa Mindanao para bahagian sila directly. Pwede ka na magbahagi sa pamamagitan ng cellphone. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ikaw magbabago sa tao. Ikaw lang yung magbabahagi. Magkaiba yung pagbabago sa pagbabahagi. Ang pagbabahagi ay gawain mo. Ang pagbabago gawain ng Diyos. Amen po ba tayo dyan? Amen. Ang magbabago sa kanila, yung banal na espiritu. Kaya huwag ka manawa. Okay, sabi dito sa isa, yung Jerusalem yung bahay natin, o yung atin kinabibilangang syudad. Dito naman sa kabila, sa Orange Jerusalem natin ay yung pamilya at mga kaibigan natin. Mga kapatid, kung may mga kaibigan ka, maraming kaibigan, mas marami kang pananagutan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung maraming kaibigan, marami kang pananagutan. Kaya kung hindi mo siya magawa ng GC, hindi ka nahihiya gumawa ng GC at doon mo sila lagi bigyan ng verse, o kaya kinakahiya mo ang verse, then someday pananagutan mo sila, kagaya ni Ezekiel. Sabi ko, Panginoon, hanggat hindi ako nililimove sa GC, ang dami ko GC sa totoo lang. Mayroon akong 21. Sa araw-araw may 21 ako. Inaabot ako ng shop para matapos yun. Pero sabi ko, Panginoon, hanggat buhay ako, yes, napapagod ako, nananawa nga ako, pero Lord, tama naman ang ginagawa ko, tulungan mo ako. Alam nyo, may kaklase ako, kinalabit ako. Katabi ko siya, Pastor, sharean niyo naman po ako ng verse na sinishare ko. Sinama ko na siya ngayon sa sinisharean ko. Sabi ko, salamat na-appreciate ko yung ginagawa mo. Parang nagpadala ang Diyos, di ba, pasok ka na, paayaw ka na, biglang may sinabi ang Panginoon, hindi naman niya alam. Sabi ng kaklase ko, Pastor, yung ginagawa mo ayos siya. Minsan may mga bagay sa buhay natin na gusto rin natin ng appreciate. Tama? May gusto ka rin minsan sa natatapitin ka, Nay, Tay, yung ginagawa niyo po, ang ganda niyan. Kaya lang minsan, may mga tao talaga immune. I-appreciate mo naman. Mga anak, yung mga tatay at tanay nyo napapagod din yan. Minsan tapik-tapitin nyo rin ang balikat. Kaya nyo po yan. Ang laki ng ambag nun. Kasi mamaya, pasuko na sila. Tama po ba? Nakaka-relate ko ba kayo sa sinasabi ko? Minsan kailangan din ng tapik-tapik. Kapatid, tapik-tapik. Chat-chat. Isang chat lang. Okay? Mga tao talaga na kailangan lang din balikan. At sabihin mo sa kanya, bro, sister, balikan na. Nag-aabang lang din pala ng chat. Kahit hindi sabihin yung word na suyo, pero alam mo ba may nag-aabang lang ng chat mo? Baka may kinakausap ng i-chat yung taga-dasma, kaya hindi bumabalik dahil malayo daw sila. O kaya wala nag-chat. O baka naman yung katabi mo kaya hindi nagsisimab dahil hindi mo tinatapik. Baka ano po? Makatulog. Amaya nga, ipag-chat ko nga lahat ng dinasimba. Pati huwag nagalit na. Sabi ng Panginoon, mamaya, baka bumalik na si Lord, kasi pinapagawa pa na talaga sa iyo, o sa akin. Mga kapatid, hindi lang trabaho ni Pastor na mag-share, trabaho natin ito lahat. Kung bakit hindi lumalabog si Panginoon, hindi lahat isisi sa Pastor. Sino mo ba nanganganak? Tupa. Sino tupa? Oh. Sino din nanganganak? Oh. Pero salita. Oh, ganun yun.
So pareho tayo nagtatrabaho. Ako ho, humingi ako ng tawad, pasensya sa inyo kung talaga ho, hindi ko kayo personally napupuntahan. Yan ho, ang pakiusap ko sa Panginoon, Lord, tigilan mo na ako ng pag-aaral kung ito'y masama, ito'y pangit. Pero hanggang pinatutuloy ako ng Panginoon sa pag-aaral, tulungan niyo lang din po ako na huwag makaramdam na para si Pastor ay kulang ang ginagawa. Ito ho, ginagawa ko ngayon. Okay? So sabi ng Panginoon, unahin natin ang ating pamilya. Pastor, tapos na ako sa pamilya ko. Tapos na ako sa mga kaibigan ko. Tapos na. Hindi ho. Dahil kung tapos na sinasabi mo, Pastor, Lord, tapos na pa ako sa kaibigan at pamilya ko. Lord, tapos na ako. Eh, paano sinasabi mo kay Lord? Kunin ka na? Hindi ho, mayroon ka pang kasunod. Anong kasunod niya, no? State or country. Yan yung Judea at Samaria natin. Yung mga tao mo nakatrabaho, kaklase natin. Sinaran mo na ba ang katrabaho mo? O nahihiya ka pa rin hanggang ngayon? Kapatid, kailan mo sila sisiran? Alam niyo ba madaling na mag-share? Kumuha lang kayo ng trucks sa bahay. Ang daming trucks. Kung hindi mo kaya magsalita, ipasa mo lang. Tapos na ang mensahe mo. Tapos na ang mission mo. Kasi binigay mo na sa kanya yung part niya. Ayan na mo ang trucks. Okay? Kasi sa pamamagitan nun, nagbabahagi ka ng mabuting balita. Alam niyo nakalagay sa trucks? Si Jesus lang ang daan papunta sa langit. Hindi yung simbahan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit wala nagsisimba dito. Hindi natin tinuro magsimba dito. At tinuro natin makipagrelasyon kay Jesus. Yun ang turo ng tama. Hindi porke hindi sisimba sa simbahan natin, hindi naligtas, hindi mo nakakaligtas sa simbahan, nakakaligtas si Jesus. Okay, tuloy natin. Okay, matapos natin ang Samaria at Judea, mayroon pa po tayong, sabi dito, whole world. Ano ibig sabihin ng whole world ko? Anyone you met. Yung mga tao na accidentally lang mo nakasama natin yung sa bus. Mga kapatid, gawin niyo yung bagay na tama. Dahil parurusahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi natin ginagawa, pero dapat yun ang ginagawa natin. Nahihiya ako, Pastor, mag-share sa kaklase ko. Eh, sino mag-share sa kaklase ko? Ikaw ang nandun, ikaw ang ilaw, ikaw ang asin ng klase nyo. Pastor, nahihiya ako mag-share sa katrabaho ko. Ikaw ang ilaw at asin sa trabaho mo. Sino inaasahan mo? Pastor, sana magpadala si Lord ng angel. Pag nagpadala si Lord ng angel, tapos ka. Papagalitan ka nun. Tama? Papagalitan ka ng angel at sasabihin sa'yo, wala kang ginagawa. Galit na yung angel. Alam mo, hindi na kailangan ng angel para may magturo sa iba kung nandun ka naman. Ang kailangan mo lang ipag-pray, lakas ng loob. Tama yung prayer niya kanina, nagsishare sa kanina, humihingi siya ng lakas ng loob. Kapatid, mag-share kayo, kuha kayo ng trucks. Hindi kami nakapag-street preaching na nakaraang araw, ang daming trucks sa bahay, kuha po kayo. 10, 20, 100, kuha ko kayo, ang dami ho. Tuloy na natin, dito na tayo magtatapos. Okay? Sa Gawa, chapter 16, verse 16. Alam niyo, sino dito nakapakinig na naman sa ito? Sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Sino nakaparinig na ng gano'n? Lahat tayo gustong-gusto mangyari yan. Pero ang tanong, alam niyo ang kwento? Ito ang kwento nun. Hindi ho yung basta kwento na ito lang yung verse na nabasa mo, din nalaman mo ang kwento. Ito ho ang kwento. Umpisa natin. Isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin sa bilangguan ng Pilipos. Isipin niyo ho, masama ang nangyari dito ho kay Pablo. Si Pablo ho, may kasamahan yung siya dito na mensahero ng Panginoon, ang sama na nangyari sa kanila. Magmi-mission lang sila, pero makukulong sila dito. At sa kulungan ay gagawin ng Diyos na nila. Okay? Isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sinasapihan siya ng mga sama-samang espiritu. Hindi lahat na nanguhula, galing sa Diyos ha. Sa Bible ho, ang salitang panghula, it means propeta. So yung bata dito, sa madaling sabi ho, technically, ang tawag sa kanya propeta. Pero sa masamang espiritu galing ang panghula niya. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. May bayad. Kaya huwag ka na magtaka, pumunta ka sa Quiapo. Sa Quiapo ho, ang dami pa rin manghula, kung di ako nagkakamali. At mahal ho ang bayad. Lalo ho kung magpapahula ka sa isang taong kilala. Sabi dito ho, ang panghula ng batang babae ay galing sa masamang espiritu. Ginagawang anak buhay. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taas ang Diyos. Propeta, kilala niya ang lingkod ng Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Naiinis pala si Pablo.
Okay? Sinusundan-sundan siya ng babaeng propeta, ng manghuhulang bata, sabi, mga anak kayo ng kataas-taas ang Diyos. Kayo ang magtuturo kung paano maliligtas ang tao. Ayaw ni Pablo ng ganon, kasi nagiging iskandalo. Okay, sabi dito, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babae yan. At doon din lumabas ang Espiritu. Ano nangyari doon sa bata? Na-deliver. May problema? Wala. Sa bata, wala nang problema kasi lumaya siya. Nagkaroon ng kaligtasan yung bata pero mayroon siyang amo. At yun ang magpupos na matitigulo. Yun nyo. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala ang kanilang pinagkakitaan, nawala na. Wala na kapangyarihan. Sinunggaban na si Pablo at Silas, kinalagkad sa liwasang bayan at inharap sa mga may kapangyarihan. Inharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinalatangan ng ganito. Naggugulo po sa lungsod ng mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Sinunggaban sila ng mga tao, pinahubaran ng mga pinuno, at pinahagupit. Galit na galit yung amo. Kasi bakit? Nawala yung pagkakakitaan. Okay, tuloy natin. Pagkatapos ang pasin, paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo. Alam niyo bang pag binasa niyo to, parang ang sama na nangyari kina Pablo, pero alam niyo mo, pag in-evaluate ng kabuuan, inalaw ng Diyos na mangyari yun. Dahil may something na milagro na gagawin ng Diyos sa bilangguan, may something na gagawin milagro ang Diyos sa isang pamilya. Una, nagpakita na ng milagro. Ano? Yung casting. Nakas out na yung demonyo doon sa bata. Unang milagro yun. Pero ito ka, ikinulong na. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan para walang takas. Take note, ang mga disipulo at the time, sila yung mga most wanted. At sila mo pag ikukulong, hindi sa bungad, doon sa pinakadulo na may napakaraming bantay. Kasi alam nila ang mga disipulo, bigla na lang mo nawawala. Na-amaze sa mga Romano, ano bang klaseng mga tao to? Nato ka sa kulungan, doon yung mga bantay, tapos bigla kayo nawawala. Ganun katindi ho ang milagro. Okay? Nang kanilang paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy, tinangaw yung mga paa. Nasa kaloob-looban na ng kulungan, tinangaw pa yung dalawang paa, wala nang takas. Tuloy. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng himno. Nakakulong ka na, hinagupit ka na, binugbog ka na, magpupuri ka pa rin sa Diyos. Amen. Dapat ganun ang ugali natin mga Kristiyano. Sinasaktan tayo, inaapi tayo, inuusig tayo, ang sama nang nangyayari sa atin, mag-worship ka kay Lord. Bugbog sarado to, ang daming sugat nila Pablo at Silas dito. Pero ano naisip nila? Hating gabi na nag-worship sila. Take note, ano nangyari? At nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Praise the Lord, yung opportunity na makapagbigay ka sa ibang tao ng ilaw. Nagpapatotoo na dito si Silas at si Pablo ng something na Diyos ni Kristo sa kanilang buhay. Walang yung lumindol ng malakas. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Lumindol ng malakas at tayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talingkala ng lahat ng bilanggo. Hindi lang sila. Tingnan nyo kung gaano kagaling ang Diyos Hindi lang sila Pablo ang binayaan ng Diyos. Possible naki-worship na rin dito. Hindi sinabi. Pero possible naki-worship na rin dito ang mga bilanggo. And true enough, ano nangyari nasama sila dun sa mga nakakalag. Kasama. Nabuksan ang pinto at dahil nandun sila Pablo, nasama na lahat. Mga makasalanan You know, ay significant. Bakit it means nakalag? It means sa spiritual realidad, yung mga makasalanan doon nakalag sa kasalanan. Naligtas. Ito ang nangyari. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas sa mga bilanggo dahil dito binulot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Bakit nagpapakamatay ang mga bantay pagka nakatakas ang mga bilanggo? Sa tingin niyo, bakit nagpapakamatay ang bantay? Dahil papatayin din naman sila ng mga Romano. Mabasa niyo sa gawa, pag natapos niyo yung aklat ng gawa, maraming pinatay ng mga sundalo dahil nawala bigla si Pedro. Pinagalitan ng mga Romano ang mga bantay, batalyon yung bantay, wala nakaalam kung paano nakalabas si Pedro, pinapatay lahat yun. Kaya itong lalaki na to, kaysa patayin siya, magpapakamatay na lang niya. Pero ang sabi ng Biblia, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat. Praise the Lord, napakabait ni Pablo. Isipin mo magpapakamatay na, kung the rest na sasaksakin niya na yung sarili niya. Sabi ni Pablo, wag, andito kami lahat. Dahil may gagawing milagro ang Diyos sa buhay ng magpapakamatay na to. Okay? Humingi ng ilaw ang bantay, patakbo, pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Ito na nangyari.
inailabas niya at sinabi, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Pinaka-the best na lingwahe na sana marinig natin sa mga kapitbahay natin. Pastor, brother, pare, paano ba maligtas? Walang nagtatanong ng ganun, maliban sa tao na to. Sabi nung lalaki, yung bantay pinto, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Dahil possible na nangyari dito, yung lahat ng mga nasa bilanggo naligtas na. Kasi bakit inuna nila Pablo yung kasama nila mga bilanggo? Doon sa bilangguan, naghayag si Pablo ng mabuting balita at tinanggap ng mga bilanggo. Ito ngayon yung bantay pinto, binabahagian ni Pablo ng mabuting balita at ang sabi ni Pablo, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Pananampalataya ang sagot ni Pablo. Ano? Ikaw at ang iyong sambahayan. Yan lang po, lagi pinabasa natin. Pero kung yung buong kabuuan, yung context ang binasa mo, ang dami palang istorya bago nangyari yan. Okay? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang sambahayan mo. Gaano kadali yun? Pag binasa mo ito, ang pakiwari mo dyan, yes, nagsisimba na ako, nananampalataya na ako sa Panginoon, ligtas na mo ang pamilya ko, mali ka. May kasunod na verse. Ano sabi? At ang salita ng Panginoon ay tinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng Kanyang mga, nasa bahay. Kaya pala naligtas sa Kanyang buong pamilya dahil hindi niya ho ipinagkait ang mabuting balita, kundi ipinasama niya si Pablo sa bahay nila para mag-share. Kapatid, hindi mo maliligtas ang pamilya mo hanggat hindi mo sila sinisira. Amen. Huwag mo sasabihin, Pastor, Christian ako, born again ako, maliligtas ang buong pamilya ko, bali ka. Maliligtas mo lang sila kung aakayin mo sila. Una mong gagawin, babahagian mo sila. Pangalawa, aakayin mo sila. Paano mo gagawin yun? Pinaka-the best na pang-akay sa mga tao, yung magandang ugali. Pinaka-maganda, yung magandang ugali. Tama? Yung mga kabataan, pag nasa bahay pa kayo, kaya nyo maghugas ng pinggan kahit hindi kayo utusan? Wala pa akong salita. Alam nyo, kahit hindi Christian, siyempre hindi Christian na magulang, tapos may something na pagbabago sa kaloob-looban mo, kaya sabi ko sa inyo, umatid kayo sa midweek. Dahil ang pinag-aaralan sa midweek, pursue change. Ang babaguhin talaga ng tao, hindi yung panlabas, kundi yung panloob. Dahil kapag ayos ang panloob ng isang tao, ang dali na magbahagi sa labas. Amen? Kasi ayos na yung loob. Mayroon na siyang common sense. Pag tulog ka magulang, hindi ka dapat maingay. Kasi magagalit ka pag pinagalitan ka. Tapos ang kalat-kalat, ikaw lang naman ang malakas pa, hindi mo inaayos. Alam nyo, kailangan ng common sense. Kaming dalawa mismo ng pastor na kaibigan ko, nagpapatuto kung paano kami, may mga edad na kami, kung paano namin sila ginagalang, kung paano namin ginagalang ang aming profesor, kami nagtitimpla ng kape na profesor namin. For the sake na makita ng mga kabataan na to, ganito pala dapat magtrato sa profesor. Okay o? Mga kabataan, napakasimple lang, ututusin. Kaya lang dapat ayos ang puso. At ang salita ng Panginoon ay tinahayag nila sa Kanya, sa lahat ng nasa Kanyang bahay, at praise the Lord, nagkaroon ng kaligtasan. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat, at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan, nagpabautismo. Okay, sila nagpabautismo, pagkatapos, okay, hindi ko na yung babasahin. Ano nangyari? Yung kabuuan ng konteksto, hindi ka na mamamali. Na isa lamang sa pamilya o ang manampalataya at ang lahat ay maliligtas, dahil yung isang nanampalataya, ano ang ginawa? Pinapasok niya mabuting balita sa bahay niya. Inalaw niya ang mabuting balita na mapakinggan ng kanyang buong pamilya. And true enough, ang buong pamilya niya mo ay naligtas. Huwag na huwag kang papayag na ikaw lang sa pamilya mo maliligtas. Pastor, paano kaya ito? Ang layo ng pamilya ko, kapatid. Yung cellphone mo maglalapit sa inyo. Naalala niyo turo sa atin ng Waira? Online, Bible study, walang problema. Online, pwede na mo ngayon, para walang mga tao na magsabing excuse sila. Wala nang excuse kayo, no? May mga kapatid na tayong hindi nakakasimba, wala nang excuse sila dahil may online. Nakakapanood sila sa oras na ito. Okay o, matatapos na tayo. Okay? So ito ang mensahe natin, tandaan mo natin ang ating mission sa buhay, ang ating kailangan pagsabihan, kailangan bahagian patungkol kay Jesucristo, hindi lang Jerusalem.
Hindi lang ho Jerusalem, hindi lang ho yung pamilya natin, hindi lang ho Judea o Samaria, yung mga katrabaho natin, kundi lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Ayan. Okay. Hindi ko na ho ito dadaanan. Okay. So paalala, sabi dito, mas marami tayong maaabot para sa Panginoon ng mga tao kung lahat tayo ay magpapahayag at magpapatunay ng Panginoong Hesus ang mabuting balita na magbibigay sa kanila ng una, totoong pag-asa, pangalawa, totoo o tunay na kaligtasan. Si Jesus ang tunay na magbibigay sa kanila ng pag-asa at tunay na kaligtasan. Mga kapatid, kung isa-isa sa atin dito ngayong isang linggo magsishare sa isa lang na tao, naniniwala ako may mauwing tayo sa Sunday. Hindi naman nire-require na marami agad kahit isa lang. Okay? Sabi dito, mas marami tayong makakabot kung lahat tayo ay maghahayag at magpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kung lahat tayo. Hamon, ipahayag natin ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Huwag na wag natin nung aayaan na hindi natin ipahayag. Balikan ko lang, ano ipapahayag? Patungkol kay Lord Jesus Christ, number 1, yung kanyang buhay, pangalawa, yung kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, and last, yung muli niyang pagkabuhay. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon, be witnesses for Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Maraming salamat sa Diyos.